Hello there mga Kaps, magandang araw sa ating lahat. Ngayon ay gagawa tayo ng isang video tutorial para sa pagpapadron o pag-full size ng paggawa ng panel door. So dapat kasi pare-parehas yung mga panels na gagamitin natin. Pero depende yan mga Kaps sa design. Ang pangkaraniwan natin ginagawa ay ito o yung tinatawag nilang Yowa design. So para mapagpare-parehas natin yung panels niya at yung spacing ng blades niya, ay kailangan muna tayong gumawa ng padron o yung pattern. Magiging basehan natin sa sukat ng mga kahoy o piyesa na gagamitin natin sa pagbuo ng panel door. Una muna dyan mga Kaps ay gagamit tayo ng isang mahabang kahoy o kaya ito plywood to. 8 feet yung haba na to. Ang standard size kasi mga Kaps ng pinto ay 210 cm. So dito tayo kukuha. 210 yung haba muna ng pinto. So guguhit tayo dito sa bandang dulo. Yan. Tapos susukat tayo ng 210 cm. Ayan na. So once na maguhitan natin yung 210, so ang susunod naman mga Kaps ay yung pang ibaba at pang itaas nating pyesa, yung frame. So karaniwan ginagamit natin dito mga Kaps ay 6 inches yung lapad ng pang header niya at yung pang ibaba niya. So sa is or 6 inches. So ganoon din sa kabila. And mga Kaps, yung dulo ng 210 natin, so plus 6 inches. Ito yung magsisilbing frame natin ng header tsaka pang ibaba natin. So sa kabilang dulo ganoon din. Yan, 6 inches din yan mga Kaps. Dulot dulo, 6 inches yung para sa frame niya. So susunod naman dyan, i-divide natin yung panloob mula dito hanggang dito sa kabilang side nung sais. So ito yung sais dito sa loob. Susukatin natin to mula dito. Yan. So for the sake dun sa mga Kaps natin na medyo nalilito pa sa pagpo-full size ng pinto. Sa mga Kaps nating mga bihasa na basic na lang ito mga Kaps. Pero ito for the sake of other Kaps natin na nagsisimula pa lang at magkaroon sila ng idea kung paano ba nagpo-full size ng paggawa ng panel door. Susukatin natin ngayon mga Kaps yung loob. So from here, bali 70 and 5/8 inches yan mga Kaps. Ngayon, i-divide natin yung 70 and 5/8 inches sa sais kung ilan yung papasok. Then, karaniwan sa 210 cm mga Kaps na taas ng pinto, ang ginagamit nating panels dyan, yung pahalang niya is 11 pieces. So depende sa inyo, po pwede siyang gawing 10, kaya lang lalaparan nyo yung panels na gagamitin. So usually 11 yung pumapasok dyan mga Kaps. So kung 11 sa 6 inches yung lapad, 6 times 11 pieces, yun ay 66. So from here dito sa loob mga Kaps, susukatin ulit natin yan. So dito yung 66. So yun yung 11 pieces na sais. Bali ang mangyayari dyan, yung matitira mga Kaps, bali 4 and 5/8 inches yung natira mga Kaps. Sa 11 na panels na gagamitin natin, napapapasukin natin dito sa loob ng panel door na to, meron tayong matitirang 4 and 5/8 inches. So sa 11, kailangan natin doon ng blades na 12. So yung 12 na pagitan each panels, ang mangyayari, i-divide natin siya sa 12. So 4 and 5/8 inches divided by 12. So ayan mga Kaps, ang sabi ko kanina 4 and 5/8 inches. So kailangan natin ng 12 blades para doon sa 11 panels natin na sais ang lapad. So dito kung mapapansin nyo, ito yung sa guhit na, mula sa guhit na to hanggang dito sa gilid nitong ating frame na sais sa header natin at saka pang footer natin. Mayroon tayong 4 and 5/8 na natitira. So i-divide natin yan sa 12. Pwede siyang i-manual computation sa calculator para makita nyo yung approximate. So 3/8 ang lumabas mga Kaps. 3/8 inch. So ayan, kung mapapansin nyo, ayan, 3/8 tapos plus 3/8 ulit, then 3/8 ulit, 3/8, 3/8, 3/8, 3/8, 3/8, 3/8, 3/8, 3/8, tapos 3/8, may natirang 1/16 dun sa dulo.
So, pwede na tayong mag-adjust lang ng konti dyan mga kaps. So, yung 3/8 na yan dapat yung lumabas dun sa blade. Kasi ganito yung itsura ng pinto natin mga kaps eh. So, frame, yung largero, frame sa taas, frame sa baba. Tapos, yung blade natin muna. Tapos, yung panels natin na sa isang lapad. Tapos, blade ulit. Panels na sa blade ulit. Yung sinasabi kong 3/8 mga kaps, yan, 3/8 inch. Yun yung mismong nakalitaw mga kaps. Tapos, puwera pa yung nakalubog natin na medya-medya. So, kung 3/8 yung nakalitaw natin plus medya-medya, lilitaw niyan mga kaps is 1 and 3/8. 1 and 3/8 yung magiging lapad ng blade natin na 1/4 yung kapal. Kasi yun yung ipapasok natin dun sa mga grooves na gagawin natin dun sa panels natin at dun sa frame, header at saka footer natin. So, I hope guys na nakukuha nyo. So, 3/8 yung litaw. Tapos, magkabilang panels may lubog tayo na medya-medya. So, ang lapad ng blade na gagamitin natin is 1 and 3/8. Na 1/4 yung kapal. So, ganyan yung pagkuha natin mga kaps. So, ito, kung bibilangin natin to, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, may sobra pa tayong konti doon. Mag-a-adjust na lang tayo sa pagtitis-tis nitong blades na gagamitin natin. So, kung 1 and 3/8, pwede tayo magpasobra dyan ng konting-konti. Kung 1 and 3/8, gawin natin 1 and 7/16 yung tistes. Para may pasobra tayong konti para masakop niya itong, actually maliit na lang tumakaps yung 1/16 na to. Maliit na lang yan. So, para mas maintindihan ng bawat isa sa atin mga kaps, lalong-lalo na nung mga kaps natin na nagsisimula pa lang at nag-aaral pa lang pagdating sa woodwork. Yun yung sinasabi ko kanina. Ito yung pinto natin. So, ito yung pinakasimpleng design mga kaps ng pinto. So, usually ang sukat yan ay 210 cm. And then yung lapad nito, depende kung 80 cm or 90 cm or 100 cm. So, depende. Pwede rin maging, ano yan mga kaps, maging pasadya. Depende dun sa pangangailangan ng may-ari. Merong 70, merong 85. Iba-iba. So, depende dun sa paggagawan nyo mga kaps ng pinto. So, ito yung sinasabi ko kanina mga kaps. Yung panels natin ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, we need 11 panels para dun sa 210 cm na taas ng pinto. So, ang lapad nitong pinto mga kaps is 6 inches. Yan. So, all in all, 66 inches. 66 inches. Mula dito sa edge na ito mga kaps, sa baba ng frame na to, tsaka dito sa taas na to, yan ay 70 and 5/8 base doon sa actual sukat natin mga kaps, kasi ito 6 inches din itong frame natin, 6 inches. So may natitira tayo mula dito hanggang dito mga kaps is 70 and 5/8 inches. So ngayon i-divide natin itong 70 and 5/8 inches na to sa 11 panels na 6 inches yung lapad nung each panels na to mga kaps. So, bali 11 times 6, ang lalabas dyan mga kaps is 66 inches. So, may natitira pa tayo dyan na 4 inches. Kung ileles natin to dito sa 70 and 5/8 inches, may natitira pa tayong 4 and 5/8 inches. So, ito yung magsisilbing groove natin mga kaps. Yung blades, yung white na to mga kaps. Lahat ng pagitan na yan, i-divide natin sa 12. Kasi, pag 11 yung panels natin mga kaps, 12 naman yung blades natin kasi magkabilang dulo sa frame meron yan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, we need 12 blades. Yan. So, para maintindihan ng bawat isa mga kaps, lalong-lalo ng mga kaps natin na nagsisimula pa lang sa woodworking. So, yan. So, 4 and 5/8, batay dun sa idinemo ko kanina, ang kailangan natin is 3/8
So lahat ng pagitan na yan mga kaps, yung white na yan is 3/8 inch. Yan. Tapos 3/8 inch na yun, meron pa tayong nakalubog na tigme-media rito sa bawat panels na yan, tsaka dito sa frames natin mga kaps. So ang kailangan natin, so media or 1/2 inch, di bali 1 inch yun mga kaps. So we need 1 3/8 inches ang kailangan natin na lapad nitong magiging blades natin. So yan mga kaps. So nakuha na natin yung panels, nakuha na rin natin yung blades natin. Tapos ang kukuhanin naman natin yung lapad. So ang gagawin natin halimbawa for example is 90. So mula dito sa largero natin o yung door frame natin, mag-meet siya tayo dito ng 3.5 inches mula dito sa gilid na to. Yan, mimitsahan natin siya. Yung pinaka-joints niya mga kaps. So 3.5 inches. Ganon din dito. 3.5. So naka full size yan sa 90 mga kaps. So kunin natin ngayon sa actual. Yan, susukat na tayo mga kaps ng 90 cm. So yung 90 usually sa mga entry door yan mga kaps, sa main door ng bahay. Ayan. So dito kukuha tayo ng 6 inches. Ito yung door frame natin. Yung largero. Ayan. 6 inches. So yun yung pinaka-finish ng kahoy na dapat nating i-provide. Kukuhanin natin ngayon dito yung pinakamitsa ng ating door frame, yung header tsaka yung pang ibaba natin. So 3 inches, 3.5 inches. Ito yung magiging mitsa natin yan. So para makuha natin yung haba ng header na gagamitin natin, yung frame pang itaas tsaka sa baba. Tapos yung haba naman ng panels ay kukuhanin natin kasi ito nakalubog din dito sa frame natin. So mula dito sa edge ng sais, lulubog tayo dito ng 5/8. So pwede na natin yung sukatin mga kaps ngayon. Makukuha na natin yung haba ng panels natin at haba ng frames natin pang itaas at pang ibaba. So, sukatin natin. Ito yung panels natin, no? 5/8 yung nakalubog hanggang dito sa kabila. Yan, 5/8 din. So, ang sukat niyan, ayun, 24 and 5/8. Yan. Okay lang na umikli ng bahagya yan para hindi siya tutukod. So, 24 and 5/8 yung panels natin, yung haba. So, ngayon, ito. Ang dimension niyan, mga kaps, ngayon ng panels natin, usually, ang ginagamit natin is 3/4. 3/4 ang kapal. 3/4 inch by, yung lapad niya is 6. Yan. Tapos, 24 and 5/8. Check ulit natin. 24 and 5/8. Yan. 24 and 5/8. Ngayon naman, yung door frame. Itong pang itaas at pang ibaba natin. Mula dun sa 3.5 or 3.5 inches. Ayan. Kailangan natin dito ng yan, 30.5. So yung haba nito kasama na yung mitsa mga kaps. Ayan. Yung nakalubog ay 30 and 1/2 inches. Check ulit natin, double check. Yung 30.5. So yun, yan yung sukat ng ating door frame. Yan naman ay 1 3/4 by 6 inches yung lapad by 30 and 1/2 inches. Yan yung sukat ng door frame natin. So ito, 2 piraso.
Tapos, yung door frame naman natin, yung largero, 2 pieces din. No, 1 3/4 by 6. Ito naman ay 210 centimeter. Or, convert natin sa inches din. Pero yan yung usually na ginagamit natin na scaling. Yan ay 82 5/8. Yan. Pero yan, okay na yan. Dahil standard naman yan mga kaps. So yan, ganun lang kadali mga kaps ang pagkuha ng sukat ng mga piyesang gagamitin natin. So yun mga kaps yung sukat kapag ka-standard yung haba. So, kung halimbawa naman yung pinto ay mas maikli, like for example 200 or 205, magbabawas lang tayo ng sukat dun sa lapad ng panels natin. Like say for example maging 5.5 lahat. Then lahat ng matitira dun sa panloob niya, yun na may i-divide nyo sa 12 blades. Or kung halimbawa ay magiging 10 na lang yung panels niya, magiging 6 pa rin. Tapos basta lahat ng matitira dun mga kaps ay i-divide nyo dun sa blades na papasok doon sa ating panel door. It is just a matter of division. So, i-divide natin yung haba, yung lapad. So, yan. Ganun lang kadali mga kaps. Ganun din yung magiging atake mga kaps kung halimbawang iba yung design ng pinto. Let's say for example, may mga ganyan. Door frame. Yan. Say for example, bawa, ganyan yung design. Ganyan. Tapos may mga frame din na ganyan. So, ganun lang din. I-actual nyo lang ng pagsusukat ng padron. So, sa padron nagkakatalo lahat mga kaps. So, i-actual talaga natin para makuha natin yung sukat na kailangan natin sa gagawin nating panel door. Kahit saang project yan mga kaps. Cabinets, sala set, dining set, kahit saan. Dito tayo magbabase sa padron. Alright, hanggang dito na lang ang ating vlog mga kaps at I hope na may natutunan kayong bago sa ating episode for today. Sa mga kaps natin na hindi pa nakapag-subscribe, please don't forget to subscribe. Click nyo na rin ang bell notification para updated kayo sa mga bago nating uploads. At yun, hanggang sa muli mga kaps, thank you so much and Godspeed everyone.